Last episode ay may nailigtas sina Taro at Shin na isang babae sa isang Chinatown kung saan hindi nila ini-expect na ang babaeng ito pala ay anak ng isang triad leader. At ayun nga guys, nagkaroon ng gulo at syempre panalo pa rin ng ating mga bida. So magpapatuloy po ang episode chapter 6 ng Sakamoto Days, pero bago po yan ay huwag po nating kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel para mas updated tayo sa ating mga bagong videos. Sa episode na ito guys ay nakikita po natin na balik trabaho na naman ang Sakamoto Store at nakita po natin na busy sila Taro at Shin sa lahat-lahat ng mga gawain sa kanilang department store. At nakita po natin sa scene na ito guys ay naging part na ng kanilang team itong si Lu Xiaotan guys. At dito nagtatrabaho siya sa Sakamoto Store. At ito sinabihan ito ni Shin na late ka na. So bagong araw pa lang ni Lu pero na late na agad. Dahil sa nakarang episode kasi guys ay nakipag-deal itong si Taro kay Lu. Natutulungan siya at heto isa na siya sa bagong crew sa convenience store. Dahil kung maalala natin na last episode guys ay sinabi nito ni Taro na kung marunong ba siyang magluto ng pork buns o siguro baka ito yung part ng deal nila. Si Shin naman ay masyadong stricto kung saan pinagalitan nito dahil naka-shorts lang ito at naka-jacket at tinanong pa ito na hindi ka ba nakaranas magtrabaho? At sinagot naman ito ni Lu ng syempre nagtatrabaho ako tinutulungan ako ng aking daddy na maghukay dahil may lilibing daw siya na isang sako na hindi ko alam kung ano naman ang laman nun. At napasigaw na lang itong si Shin guys at sinabi niya kay Taro, kita mo na boss, iba ang trabaho nito, tatanggalin na lang natin ito sa trabaho. Syempre guys, alam niyo naman pag ganyang mga usapan na may lilibing na isang sako, automatic mga bangkay na yan ng mga ganyan. Walang mangyayaring peaceful vibe dito sa shop mo boss. At sumagot naman itong si Lu, teka, anong peaceful vibe ba ang sinasabi mo? Habang nag-aalitan ang dalawa ay bigla na lang uminterrupt itong si Taro guys. At sinabing, Shin, hindi yan maganda. Ikaw naman Lu, humingi ka ng pasensya dahil na-late ka. At bigla na lang nagulat itong si Shin guys. Kasi for the first time, narinig niya na nagsalita ng matiwasay at ganang-gana itong si Sakamoto. At sinabi ni Shin, boss, ikaw yan? Pagkatapos ay sinabi ni Taro guys na para kayong nakakita ng kalapating binaril sa area. O siya, gawin nyo na ang trabaho nyo. Ikaw Shin, linisin mo ang salamin at pinto sa labas at loob. At ikaw naman Lu, ay magsimula ka ng magluto ng pork buns. Paastang sabi ni Taro guys. At nagulat ang dalawa sa biglang pag-iba ng ugali ni Taro. Wow, napakatokatib naman ni boss ngayon, sabi ni Lu na nagulat din. Syempre nung unang meet pa lang nila na nasa encounter pa lang sila guys ay napakatahimik ni Sakamoto. Ako nga din nagulat halos mag-isang taon na kami magkasama, sabi naman ni Shin na may pinaghalong gulat at tulala sa mukha. At nagsalita ulit itong si Taro, anong ibig niyong sabihin? Na ako ay isang pepe na hindi makapagsalita? Hindi maganda yung sinasabi niyo. Gusto niyong mamatay? Tao din naman ako na magsasalita at itong lahat ay pinapasalamatan ko sa inyong dalawa. At mas lalong nagulat pag dalawa guys dahil ang haba ng sinabi ni Taro guys. Hindi lang sila nagulat, nagsalita ito kundi pati sa personalidad ay nagbago din. Pagkatapos ay bumukas ng pinto ng shop, nakakala nila isang customer guys. Pero nagulat silang dalawa dahil may isang Sakamoto din na pumasok. Oh my God! Nagulat si Shin at si Lu guys dahil sa dalawa na ang Sakamoto sa shop. At ang dalawang Sakamoto ito ay nagkatinginan pa. Pagkatapos ay yung bagong dating na Sakamoto ay umupo sa cashier at binuksan ang biniling dyaryo. At yung madaldal na Sakamoto naman guys ay nagsalita. Nakakasorpresa naman, may doppelganger ba ako? At pagkatapos ay bigla-bigla sinunggaban ng maingay na Sakamoto ang tahimik na Sakamoto ng itak sa gitna ng kanyang dyaryo. At agad namang umilag itong tahimik na Sakamoto at tumesbak din at umatake na ikinagulat ni Shin at Lu. At ayun, nagkabunutan ang dalawa sa kanilang mga baril at patalim. At pagkatapos ay bigla na lang nagsalita itong tahimik na Sakamoto ng, kumusta? Ang tagal na nating hindi nagkita, Nagumo. Grabe! Bilib pa rin ako sa mga galaw mo, Sakamoto. Wala pa rin pinagbago. Ikinagagalak ko at nakita kita ulit. Sagot nitong bagong karakter na si Nagumo. Yung isang Sakamoto pala guys, si Nagumo palang pangalan nun at parang matalik na kaibigan nito ni Sakamoto.
At ang dalawa naman ay nagulat sa kanilang nakita dahil na para bang napamalikmata. Dahil biglang umiba ang postura at pagmumuka ng nakita niyang lalaki na kani-kanina lang ay kamukha ni Sakamoto. At tumingin ito bigla sa dalawa. At tinawanan ito dahil yun nga, niloko ito ni Nagumo. At yung dalawa naman ay kinutungan naman ito si Nagumo sa ulo. "Boss, sino ba ito, boss? Bubugbugin na namin to," sabi ni Shin. At sumagot naman si Nagumo, "Ako si Nagumo. Ikinagagalak ko kayong makilala. Nagtatrabaho ako sa isang supermarket dyan sa unahan lang at kami ay magkaibigan ni Sakamoto. Ako ay 18 years old pa lang." Yun ang sabi ni Nagumo, guys. At sabi naman ng dalawa, "Kaibigan? Tsaka ang bata mo pa. Wala namang supermarket dyan sa unahan ah." At sumagot naman ito si Sakamoto sa kanyang isipan. 27 na ang edad niyan. At ayun, binugbog ulit ng dalawa itong si Nagumo dahil sa kasinungalingan. At pagkatapos ay biglang nagsalita itong si Nagumo. "Alam mo bang meron kang patong sa ulo, Sakamoto? At ito ay nagkakahalaga ng 1 bilyon yen?" At sumagot naman itong si Shin, "Nagsisinungaling ka na naman. Kahit grade school ay hindi maniniwala sa kasinungalingan mo." Oo nga, at ito ay agad na dinesisyonan kahapon sa nangyaring Assassin's Conference. At ang patong na ito ay isasali sa listahan bukas. At ang balitang ito ay binalita sa buong assassin dito sa ating bansa na ang legendary assassin ay bumalik na sa trabaho. Seryosong pagkakasabi ni Nagumo. Habang nag-uusap ang mga ito ay may dumating na isang pizza delivery guy at kinuha naman ito ni Sakamoto. At habang nagpapatuloy ang mga ito sa kanilang usapan, ay nabasa naman ni Shin ang pag-iisip ng delivery boy na nagatid ng order ng pizza. Ang daming mga sagabal, pero hindi bale. At pagkatapos ay bigla itong pumunta sa likod ni Nagumo at itinutok ang kanyang sandata sa mukha nito. "Walang gagalaw sa inyo, kundi guguhitin ko ang mukha ng lalaking ito." At nagulat na lang din sina Shin at Lu sa biglang pagtangka ng lalaking ito, na kung saan ito pala ay isang assassin din. Pero ang nakakatawa lang, guys, dahil parang wala lang kay Sakamoto ang nangyari. "Hoy, Sakamoto! Puro kakain! Hindi ka ba nag-aalala na papatayin ko ang kasama mo?" Si Sakamoto naman, guys, ay focus na focus sa kanyang pagkain na parang wala man lang nangyari. At sabi naman itong assassin, "Pambihira ka!" At bigla na lang may sumakal dito sa pizza delivery guy. At eto, guys, sinakal pala ito ni Nagumo. "Nakita nyo na? Nagsasabi nga ako ng totoo at hindi ako nagsisinungaling," sabi ni Nagumo. At mas lalong nagulat ang dalawa sa ginawa ni Nagumo. Pero si Taro naman ay napakakalmado lang. At sinabihan si Nagumo na huwag tapusin. At ito naman ay pinakawalan ni Nagumo at nagtinginan ang dalawa. Pagkatapos ay sinabihan ni Nagumo si Sakamoto, "Huwag mong sabihin nandyan pa rin ang no-kill policy mo, Taro. Ay nako, sa tingin mo ba madadala mo ang policy niyan sa akin o sa ibang assassin?" At bigla namang nagulat si Shin at Lu sa sinabi ni Nagumo. Siyempre, baka kasi atakihin bigla ni Nagumo si Taro. "Joke lang! Hindi ako sasali, no? Kami nga ang pumipigil ng mga assassinations at alam na alam mo yun, di ba, Taro? Namimiss ko ang panahong nagsasama tayo sa trabaho," sabi nitong si Nagumo. Pagkatapos ay bigla din nagsalita itong si Sakamoto. "Nagumo, paano makikinabang ang sinuman sa aking kamatayan?" At sinagot naman ito ni Nagumo, "Magandang tanong, pero ang trabaho namin ay nagdadala lang ng utos at hindi magtatanong sa kanila. Pero sa isang retired na kagaya mo, ay hindi ka naging maingat. Ay nako, at dahil dyan ay mas lalo mo pang pinalala ang sarili mo nung tinumba mo ang buong dansyo kay Triad." At nagsalita naman itong si Lu. "Marami pa bang magtatangka kay boss gaya ng lalaking ito?" At sumagot itong si Nagumo, "Oo, pero hindi nakagaya niya dahil amateur lang ang assassin na yan." "O siya, masaya ako at nakita kita muli, Sakamoto. Magpapaalam na ako at dalhin ko na tong taong to." At bigla namang humabol si Shin. "Teka, sandali!" Nung paglabas si Shin ay nawala na si Nagumo. "Isa ba siyang alay?" Sagot naman ito ni Lu. "Babalik na lang siguro ako sa bansa namin. Nakakatakot na to. Hindi ko alam kung saan ang mas safe." Habang nag-uusap sila ay si Sakamoto naman ay may napansin sa box ng pizza. At ito pala ay isang maliit na kamera na nag-spy kina Sakamoto. At makikita dito na may isang grupo na nagmamasid kay Sakamoto at nag-uusap ang mga ito.
Walang kwentang pizza boy na yan. Binigo tayo. Teka, 1 bilyon yan talaga yung matabang yan? Baka nagkakamali lang sila. Parang mas nakakatakot pang lalaking maitim ang buhok kanina. At sumagot naman itong isa na parang leader ng grupo. Hayaan muna natin sila. Sa ngayon ay kumain muna tayo. Mag-order tayo ng pizza. Huwag nating i-underestimate si Sakamoto. Gawan namin ng paraan para mapatumba siya. Kailangan pag-aralan natin ang oras at lugar kung saan doon siya mahina. Ganyan nag-ooperate ang Dandenkai, sabi naman ng isa. At sumagot naman ng iba, dati siyang miyembro ng The Order. Kaya pag hindi natin ito inayos ng mabuti, lahat tayo ay tutumba niyan. Order? Di ba isang urban legend lang yan? At isa pa, 5 years na siyang retired so wala nang problema, sabi naman ng isa sa mga grupo. Pero, nagulat ang lahat guys nang biglang may nagsalita galing mismo sa spy cam nila. Ito ay isang babala sa inyo. Pag pinagpatuloy nyo pa ang pagpunta dito sa shop ko, sisiguraduhin ko sa inyo na mauuna kayo sa impyerno. At nagulantang ang lahat guys nang binalaan ito ni Taro Sakamoto. At nagsalita naman itong miyembro ng grupo. Impyerno tingnan natin kung saan sinong maunang matutumba. At pagkatapos ay binaril ni Sakamoto ang spy cam. So siguro guys, ang simula ng pagkakaroon ng bounty ni Sakamoto ay nung pagsalin niya sa gulo ni Lu Xiaotan dahil kilalang kilala pala ang triad ng angkan ni Lu. Pero hindi natin alam kung yan ba talaga ang simulan o baka may naglagay lang ng bounty sa kanyang ulo. At sa scene ito ay nag-uusap sina Sakamoto at Shin sa labas ng shop tungkol doon sa ibinalita ni Nagumo na kung totoo talaga na may patong si Sakamoto sa ulo. Dahil kung may patong si Sakamoto sa ulo, ay expected na maraming hahabol na assassin sa kanya. At sabi naman ni Shin, anong gagawin natin ngayon boss? At sinagot naman ito ni Sakamoto, wala tayong dapat ikabahala dahil hindi pa naman natin alam kung sino ang ating kalaban. Mas mabuting dito lang tayo sa shop at maghintay. Habang nag-uusap ang dalawa, ay dumating naman itong si Aoi at Hana. Mahal, ready ka na ba bukas? At napatanong na lang itong si Sakamoto sa sarili. At si Shin naman ay nagtanong, may ano pa pala bukas ma'am? At tumakbo naman itong si Hana kay Shin at sinabing excited na daw siyang makita ang paborito niyang mascot na si Sugar. At sabi naman ni Aoi, nag-promise kasi kami ni Taro na dadalhin namin si Hana sa amusement park bukas at excited na itong batang ito. At ang dalawa naman ay nasira ang plano na mag-standby sa shop dahil ang pupuntahan nila ay open sa lahat ng mga assassin. So hindi nila alam guys kung anong gagawin pero mas nakaka-excite to guys dahil nasa open sila. So hanggang dito lang ako guys. Huwag natin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para mas updated po tayo sa ating mga bagong videos. Happy New Year guys at ingat!